Panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Walaan niyang maasahan sa dating Pangulo kundi intriga at imbentong ebidensya. Ayon. Ito lang ha, ito ay sa munting abot ng aking kaalaman. Mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino, Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupakan ng presidente tas i-dedepensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila. Di ba? Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung taga-pagdala ng mga magagandang balita, di ba? Yes! Bakit kailangang hiwala yung taga-pagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paan ninyo, papangit na kayo. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na sa akin lang na opinion, Jen, ha? Oo. Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PCO secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad itong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan, Jen, eh. Ganun ba? Tumira kaagad, bunwelta kaagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas, eh, di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan na nila yung mga dati nilang pagkatakot. Di ba? Na... Ako, sa tingin ko, Ha? mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang... Yung kanyang pagkatao. yung kanyang image at... Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog, ha? Nagbablog. Oo. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala, ganun ang kanyang mga tono nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na Meron palang... papuntahan. Oo. Hayaan natin, ha? Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. But ano ba agad daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Ganon? Oo. Bagay, hindi naman bago sa kanya yun. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan, Kasi undersecretary ka na ng PCO, no? hindi mo na level yun, eh. Hindi ka na dapat nakikipagbabag pa, no? Ang tawag kasi dyan, attack dog, eh. Oo. So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang Kasi- ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Dapat doon na tayo. Yung Kasi- taga-atake, iba na yun, di ba? Totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na, no? Oo. Kasi kung makikipagbugbugan ka, at ikaw yung undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot ng samagot. Kasi tsak magre-retaliate yung kalaban ng kabila. At ang mangyayari niyan, hindi nyo na maimemensahe kung ano bang magandang ginagawa ng Hindi ka administrasyon, di ba? makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Ayun nga. Ngayon, kung ikaw itinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. baka yun naman talaga ang kanyang gampanin, ano ha? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala. Hindi na tayo magbabago dyan. No? Ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire. Hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat mag-iba rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksana ng mga issue sa maiinit. At ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa iyo ngayon yan. At una-una, Jen, Oo. dahil nandiyan ka na sa gobyerno, Yes. bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito. No? Pwede mo na upakan ito, nako, di ba? hindi ka na pwedeng magbalat sibuyas sa Atty. Claire. Kasi ganyan talagang trabaho sa Opisyal gobyerno. ka na di ba? ng gobyerno. Oo, kaya dito pa lang, umpisa pa lang, kita mo. Oo.
pinipitik-pitik. Aha. Yun na po ang magiging kaibahan nyo dyan. Ano, ha? At yaman din lamang, sinimulan nyo po yan, tsak, sa mga ilan pang mga paksain, maging sa social media, ewan ko lamang. At ngayon, hindi ko lang alam kung ipagpapatuloy pa ba niya, Nelson. Kasi bilang PCO Undersecretary, tsak, ubos ang oras mo dyan. Ngayon, kung makapagbablog ka pa, ewan ko na lamang. Ano ha? Ewan ko na lang kung magagampanan mo pa yan. Hindi ko rin maintindihan dyan. Baka ito talaga kasi ang direksyon ng administrasyon. Ha? Ganon. Kasi mapapansin mo, ang mismong presidente, di ba? Mismo si okay. Pangulong Bongbong Marcos sa mga campaign rally ng mga senador, Oo. ng administrasyon, yung mga kandidato, Nakikipag ano na, no? siya mismo yung nagsabing mga pinabili na suka, babalik ba tayo sa kadiliman, Sa patayan. oo. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Yung parang head-on. Yung Ayun. lahat parang paaway. Kung ganyan yung sayang gusto nyo, naman. wala tayong magagawa. Sayang. Kasi yan ang gusto nyo ha? Kasi yung tatlong natitirang taon, sa obserbasyon natin yan, dapat building the legacy na yan. Ayun nga. Yung kung anong ipinamana mo, iiwan mo dito sa, di ba? Lalo ngayon, ang ibinato ngayon sa kanya at nag-react ang executive secretary, Nelson, na may mukhang may plano daw sila na ukol doon sa martial law. Di ba? Ay, At oo. yung martial law daw ay para manatili sa kanyang punto. Ako, ayaw kong isipin yung punto na yun, Nelson, At ako sa tingin ko, parang ayaw kong bilhin yung ipinalutang na punto na yun, Alam mo naman ang Pangulong Duterte, di ba? Talagang mabulaklak magsalita yan. Yun na nga. Ang problema, pinatulan ng mismong executive secretary at nag-react siya. Ang sabi ho ng executive secretary, kasi ito, madali mo na lang dapat na ang sagot mo lang dito, tawa lang. Dapat ganun lang. Pansinin niya. Dapat ganun lang, Yun di ba? nga. Parang next to impossible yan. Pero para yan sagutin mo ng parang sineseryoso mo, parang may plano ka ngang masama, di ba? Lalo ngayon, kapag pinag-usapan mo martial law, parang yan. Walang mangyari sa buhay mo pag nagdeklara ka ng martial law. Kaya nga. Etong sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya. Para malinaw, ha? Wala ba tong shot? Babasahin ko ba to? These hoax, hoax daw to Hoax lang This yan. hoax is another budol Nako. emerging from a one-man fake news factory. Ayun. Factory daw ng fake news ang dating Pangulo. Aha. We treat the former president baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Ayun. Kung ako yan, pag tinanong sa akin, alam mo ba, isasagot ko lang ganito. Alam mo, kahapon pa sumasakit ang tiyan ko dyan. Sa katatama. Dapat ganun lang. Ganun lang, son. Kasi kung mga hindi mo seryoso yung isang statement, huwag mo rin seryosohing sagutin. At bilang isang dating hukom ng kataas-taasang hukuman, Nelson, alam din naman ni E.S. Bersamin yung bagay niya. Ang problema, nakipag-head-on siya doon sa inilutang na issue ni Pangulong Digong. Ano ba sabi ni Pangulong Digong? Para maintindihan doon natin at bakit ganitong sagot ng Malacanang. Ang sabi po ng Pangulong Duterte, Mr. Marcos is veering towards the dictatorship. Naku, papunta daw sa pagiging diktador, I will place my bet he will not step down when his term ends. Baka hindi sa bababa kahit matapos na kanyang termino? Oo, sabi nga niya. Pustahan pa tayo, sabi niya. He is like his father. Nako. Similar to his father. Nako, katulad ng kanyang tatay. It will be a chaos again when he declares martial law, just like what his father did. Nako. Sa Cebu niya ginawa yan. Yun ang parang campaign rally nila sa Cebu yan. Campaign rally. Pero ako man, at maging ang Pangulong Duterte man, alam din niya ang magiging repercussion kapag nagdeklara ng martial law ang isang presidente, Nelson. Diba?
Aywan ko lamang po nakita mo naman yung, aywan ko, iba yung nangyaring ano, di ba? Yung nangyari sa South Korea. Oo. Yung presidente, di ba, nagdeklara ngayon, siya pa ata. Siya ang nakulong. Siya ang naharap sa problema. Oo. Ay, nako. Aywan ko lang dito sa ating bansa, maraming nakakaintindi at mga abogado, nakakaunawa sa bagay na ito. Ang problema yun nga, pinatulan ni E.S. Bersamin, Son. Ako, maging ang pangkariwang mamamayan, yung sinabi ni Pangulong Duterte, ewan ko kung siseryosohin ko yun. Walang seryoso. Hindi Siyempre ko... naman, oo, maliban na kung nakikita natin dyan, laging may mga sundalo sa paligid, yan. laging, di ba? May Kung patayang matitindi. Baka nga meron. Kung gaya nung panahon ng 1972 na kung talaga napilitan. May mga pambobomba, di ba? Yung pati nga yung pagtangkang pagpatay sa unang ginang Ayun Imelda nga. Marcos, di ba? Noon, ha? Oo. Pero eto, Jen, ha? Kung yung pagdedeklara ng martial law, di umano, ay parang biro lang yan eh. Oho. Parang mukhang napakalayo yung tanawin na sa mga sandaling ito. Merong bahagi ng pahayag ang dating Pangulo na parang sinasang-ayunan. Parang, ha? Oo, para. No, maaaring sang-ayunan ng iba. Oh, Dahil may mga nakikita tayong ebidensya. Ito, meron makikita natin. Oo nga, parang ganyan. may nga. batayan ha. Eto yan. Anong punto yan? Ang sabi po ng dating Pangulo, Oh. kung hindi man na malayo yung tungkol sa martial law, ha? Ito yung hindi sinagot. Yan. Oo. Yung martial law, sinagot eh. Ah, Di ba? oo nga. Oo. Pero ito, hindi sinagot dahil baka nga meron eh. Ha? Ano daw yan? Ang sabi ho ng dating Pangulo, bumalik na ang druga. Ha? Oho. Bumalik na ang druga. Kung makabalik lang din ako, humanda kayo. Oh, Ayan. mukhang may batayan yan, Nelson. Yung may mga drug kasi Oo. nakukuha. No? Oo. Meron pang laboratory. Noong na nakaraan, may small-time laboratory, pero again, meron na, nagkaroon. Oo, at saka yung maraming krimen sa street, diba? Yung mga Nagbalikan na talaga. magbubukas ng kotse, di ba? Yan, Aagawin yung sasakyan mo. Saka yung cellphone Oh, snatching hold up. ngayon, meron na Oo. naman, ha? Yun nga. Oh. Ang sabi pa ng dating Pangulo, kung babalik ako, humanda talaga kayo. Ang problema dyan, Oh. patayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Ayun. Oho. Oo. Bagay. Yan ang style ni Digong, no? Oo. Oh. Ako, magagalit na naman si General Nick Torre niyan. Oo. Kapag ayaw niyo ng mga ganyan salita ng mga patay-patay, lagi na lang anya kayo, puro kayo issue ng patay-patay, lagi na lamang natatanim niya sa isipan ng tao, patay ng patay. Wag yan. Wag niyo na anyang wag niyo nang gawin yan sa kasulukuyang panahon. Aha. Hindi na anya uso yan. Ayun, Nelson. Tanong na lang natin Ano? sa ating mga babayan. Oh. Kung sa palagay nila, bumalik na nga ba tayo sa problema sa droga? Di ba? Kasi parang yung iba ay sinasabi, parang, eto kasi, Jen, ha? Oo. Talaga kinumpare nila eh. Naman na, mga tao, di ba? oo. At yung mga nakakapan parang, kasi nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, masidhi ang kampanya sa illegal na droga. Totoo. Maraming natakot ton. Oo, at ngayon ay meron din namang kampanya pero hindi ganun yung level. Ang campaign daw ngayon ay bloodless campaign. Ayun nga. Oho. Kaya lang, sabi na tao, parang hindi effective ito. Ang PNP chief nung tinanong Oo. Di ba? Ano ba masasabi nyo tungkol dun sa addiction? Hindi, yan naman ay ginagamit para lang ang tao nagpupuyat. Ano yan? Totoo ba yung sinabi yun? Nagpupuyat kasi anya. Gusto lang yung Ganun ba? tapos Talaga ang naman, Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong naman tinanong tungkol doon sa isu ng droga. Sabi, tuloy nyo lang yan. Basta kami, tuloy din kami sa kampanya laban sa illegal na droga. Kaya nga sabi tulugin ng mga taga-London, Oh. Good morning from London, England. Wow. Ayun, 8:40, sa 8:55 a.m. 13 degrees Lamig. Celsius. 13 degrees o negative 13? Hindi, 13. 13 na. Pero umuulan daw ng malakas. Yo. At doon naman sa Seoul, South Korea, ay happy viewing daw, sabi ni Kuya Resty Bugarin. Oho. Talaga Mabuti pa naman. yung mga taga-London. At taga ibang bansa, no? Oho. Nasa bahay lang kasi nagyayelo yung lugar nila. Nagyayelo, oo. Eh, problema natin, itong ating bansa, parang, tingnan nyo, ha? Dahil sa kasasagot mo kay dating Pangulong Duterte, Oo.
Asa na yung messaging? Kapapatol yun ng kapapatol. Oo, di ba? Oo. Ito yung pinag-uusapan natin. Di, baka, ha? baka malay mo, kaya nilagay nga si Attorney Claire Castro. Attorney Claire, yun na ang tutukan mo. Makipag-head-on ka. Ikaw na ang Designation. assignment niyan. Lahat Oo. ng sasabihin ng dating Pangulo, dahil lagi siyang banat na banat, Oo. ikaw ang Ikaw ang taga-sagot niyan. Ano, ha? Kasi sa halip ng sumagot siya, Executive Secretary Lucas Bersamin, Oo nga. ang daming trabaho niyan, wag na ikaw. Tama. Oh, Kasi hindi na trabaho ni Oo. Executive Secretary sumagot di ba? Totoo. Eh, kung si Jay Ruiz naman, siya ang secretary, at saka wala sa image ni Jay Ruiz ang, sa pagkakakilala natin, Yun nga. na makipag-head-on sa mga ganyang issue. Yun nga. O, si Attorney Claire, matapang ito eh. Oo nga. At saka sanay ito magsalita, magaling sa... Magdagulan. Oo. Ako, naniniwala, kaya ni Attorney Claire Castro yan. Kaya niya yan. Oo. Oo. Kaya siguro yan ang magiging papel niya. Na makipag, gusto nyo ng bardagulan sa issue. Yun, oo. Yun ako, ewan ko labang. Tignan natin, obserbahan natin sa mga darating na araw kung ito nga ang magiging papel ni Attorney Claire Castro. Oo. Kasi Diba? dapat ang Executive Secretary, ang mga sinasabi niyan, mga policy statement, di ba? Oo. Yung mga... Kaya nga ang tawag yan, Little President. Oo, Di ba? yung saan patungo ang Pilipinas. Oo. Pero para sumagot ka ng mga kung ano-ano lang, Oo. na talaga namang salitaan lang ito. di Yan, ba? oo. Ipaubaya mo na dun sa mga talagang yan ang magiging trabaho. Nakita mo yung dati Executive Secretary Vijaldaya. Ni hindi nakita mo sumagot ng mga issue na. Wala. Tindi na ng banatan eh. Si Paquito Ochoa, tindi na ng mga banatan ng panahon ng Aquino administration eh. Pero bihirang-bihira mo marinig yung Jojo Ochoa. Oo nga, tama, Di ba? tama. Sa mga nakalipas po ng mga Executive Secretary, hindi pumapatuloy sa mga ganyang issue. Mga, ang tawag yan, usapang kanto di ba? Oo. Kung halimbawa ngayon, di ba, ang Pangulong Digong ay magsasalita ng ganyan, tapos ang sasagot sa kanya, isang undersecretary ng PCO, Oo. di ba, tapos isang babae pa, Oo. di ba? Kaya, tignan natin. Yun ang aabangan ng ating mga kababayan. Upakan mo. Tignan natin, no? Mag-obserba tayo. Kasi, well, tignan natin. I-reserve natin yung mga gusto natin sabihin kay Attorney Claire Castro. Pero ako gusto ko lang sabihin, Nelson, mamimiss ko siya sa kanya mga vlogs. Kasi isa ako sa mga nagsusubaybay dyan. Tinitingnan ko yung marami siyang issue, Nelson, na makikita mo parehas na parehas. Talagang makikita mo na siya ay kung ang pag-uusapan ay mga pangkaraniwang issue Pero kapag ang issue mo ay BP Inday Sara, kung Dante Marcoleta, usapin ng ang tawag natin dito, yung impeachment, tapos yung ating national rally, medyo maharamdaman mo na talagang medyo may pagkakiling ng konti sa kabila. Baka hindi konti. Todo na. Ako gusto ko sa... Ngayon, tignan natin, nandiyan na po kayo sa Malacanang, isa po kayo sa mga susubaybayan natin. Si Jay Ruiz, ano bang masasabi mo kay Jay Ruiz? Tahimik na si Jay Ruiz Tahimik lang. Tahimik lang yan. Para si Mark Villar pala, no? Tahimik lang si Mark Villar. Anyway, so ano ang ating pagkasaluhang paksa ngayon? Total, sinagot nila yung Marcelo Gen. Hindi nila sinagot yung tungkol sa droga. Di ang pasagutin natin yung mga taong bayan, yung mga mamamayan. Ayun. Diba? Sige. Yung nagbalik nga bang problema sa droga? Di ba? Gaya ng sinasabi ng dating Pangulo. Kayo po, ang aming tatanungin, sa tingin ninyo, nagbalik ba ang street level, street level na problema ng droga sa bansa? Ayan. Kung ang sagot nyo po ay opo, letter A. Kung ang sagot nyo hindi po, matindi po ang kampanya ng PNP laban dyan. Letter B, hindi po.